Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikapitong kabanata ng I'm Sorry. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ayaw magsalita ni Isa. Kahit anong pilit ni Martha ay ayaw niyang magsalita. Parang nawalan siya ng lakas maging sa pagbubuka ng labi. Exhausted siya. Drained. Isip, damdamin, katawan. Wala na ang kanyang mag-ama. Sa munting kibot ng mundo'y nawalan siya ng asawa't anak. Pitik ng pitik ang mga ugat sa kanyang sentido. Nananakit ang kalahati ng kanyang ulo. Higit sa lahat, sugat-sugatan ang tibok ng kanyang puso. Nasasaktan si Isa sa ikot ng mga pangyayari. Parang isang napakalaking biro ng kapalaran ang naganap. Parang hindi totoo. Parang isang eksena sa pelikula na siya ang pangunahing tauhan at siya rin ang kontrabida. Sa kanya gumagalaw ang istorya. Nanakit siya ng nanakit hanggang sa huli bumalik na lahat ang pananakit niya't siya naman ang nagdurusa. Pero ganun nga ba yun? Napakamunti naman ng kanyang kasalanan upang dumanas ng ganitong kapighatian. Matinding parusa ito ng langit sa curiosity at awang bumalot sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang makipagkita kay Dennis. Si Dennis. Kamusta na kaya si Dennis? Nasa ospital pa rin marahil ito. Nakarating na rin siguro sa pamilya nito ang nangyari sa binata. Tatawagan niya ba si Dennis? O aalamin ba niya ang lagay ni Dennis? Nagtatalo ang kanyang isip. Dapat pa ba siyang makipagkita kay Dennis sa kabila ng pagtalikod niya rito? May muka pa ba siyang ihaharap kay Dennis pagkatapos ng aksidenteng yun? Di ba't si Dennis din ang dahilan ng paglayo ni Noel sa kanya? Patutunayan ba niya kay Noel na tama ito sa hinala? Nawala si Noel. Nawala si Chloe. At tuluyan na ring nawawala si Dennis. Lahat ng malapit sa kanyang loob at bahagi ng kanyang puso ay nangawala na. Wala siyang puntahan. Dahil ano ang ipaliliwanag niya sa ama't ina sakaling dito siya nasumpungan umuwi. Sigurado na tatanungin siya't lilitaw ang punot dulo ng kanyang kamalian. Kaya't hindi siya maghihinga ng problema kahit kanino. Sasarilinin niya ang lahat. Baka sa halip unawain ay sisihin pa siya. Baka sa halip pagaanin ang kaniyang kalbaryo ay mapako agad siya sa krus. Ate! Tawag sa kanya ni Martha. Kumain ka na. Umiling siya. Ate, baka kung mapano ka niyan. Umiling siyang muli. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, ate. Maging malakas at matatag ka. Ano man ang problema niyo ni kuya, maaayos din yan. Walang problemang hindi naaayos. Napangiti siya. Mapakla. Kain ka na muna, ate. Muli siyang umiling at tumanaw sa malayo. Kahit sabaw ay lamnan mong sikmura mo kung ayaw mo talagang kumain. Hindi siya nagpakita ng interes sa ibinibigay ng katulong. Kapag ganyan ka ng ganyan, siguro magpapaalam na lang ako. Gumagaralgal ang tinig ni Martha. Mahirap Baka mamaya ako pa masisi ng mga kaanak mo. May humablig na takot sa isang bahagi ng utak niya. Aalis si Martha. Iiwan siya? Wala na siyang makakasama. Natatakot siya sa pag-iisa. Sige ate. At narinig niya ang mga hakbang ng babae pabalik ng kusina. Matagal siyang naiwang nakatulala. Nakatingin sa kawalan. Gumagana ang kanyang isip ngunit ayaw bumuka ng kanyang labi. Maya-maya tumayo si Isa. Ate? Gulat ang boses na baling ni Martha nang makitang sumungaw siya sa pinto ng kusina. Pinilit niyang ngumiti. Kakain ka? Tumango si Isa. Salamat ate. Nakangiti rin si Martha.
Gusto mo bang sabay na tayo? Hindi pa rin ako kumakain eh. Muli siyang tumango. Masiglang nagiinit ng pagkain si Martha nang maisip ni Isa na mapalad pa rin siya. Narito si Martha. Hindi siya iniwan sa isang pagkakataong gulo ang kanyang diwa at ang gulo niyang pakibagayan. Narito si Martha at sinasamahan siya. Nakaalis ng kaunting bigat ang katotohanan yun. Malay niya, kasama pa rin niya si Martha sa pagsalubong sa kanyang mag-ama, sa pagbabalik ng mga ito. Kumakain na sila nang muling magsalita si Martha. Ate, alam mo ba kung nasa naroroon si kuya? Sabi nito. Iniwasan niyang tumingin sa babae nang umiling. Gusto mo, tawagan ko sa bahay ni na kuya? Kumislap ang mga mata ni Isa. Bakit ang hindi? Pwede nga palang maging daan si Martha upang magkaroon siya ng communication sa kanyang mag-ama o kahit kay Chloe man lamang. Ano ate? Sige. Napangiti si Martha nang tumugon siya. Nung araw din yun, idinayal ni Martha ang numero ng telepono sa matandang bahay ni Noel. Tanging ang ina ng lalaki at dalawang nakababatang kapatid ang nakatira doon. Nagriring na ate. Balita ni Martha. Tumahimik siya. Hello? Good afternoon. Pwede po bang makausap si Chloe? Naghintay si Isa sa ibabalita ni Martha. Ngunit sa halip napakunot noo ito. Nagtaka siya. Si Martha po. Opo. Masama po kasing pakiramdam ni ate. Hayaan niyo't sasabihin ko. Bago na ibaba ni Martha ang telepono sa rack, ay nakapagtanong na agad si Isa. Bakit raw? Ano raw? Wala dun sina kuya. Hindi sila dun pumunta. Ha? Nagtataka si Lola eh. Lola ang tawag ni Martha sa ina ni Noel. Bakit ko raw hinahanap dun si Chloe? Gusto ko nga raw makakausap. Kako lang masama ang pakiramdam mo. Lumayo ang isip ni Isa sa ikinekwento ni Martha. Ang tanging bumabalot sa isip niya kung saan naroroon sina Noel at Chloe. Saan dinala ni Noel ang kanyang anak. Pero wag agad tayong maniwala kay Lola ate. Siyempre nanay ni kuya yun. Baka mamaya pinagtatakpan lang pala niya ang totoo. Nabaling ang pansin ni Isa sa katulong. Hayaan mo ate, bukas na bukas din ay magmamanman ako sa lugar nila. Magtatanong ako. Nangilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Di niya mapigilan. Ganito pala kalalim ang pagmamalasakit sa kanya ni Martha. Basta ate, ipangako mo lang nakakain ka ng marami. At kahit wala ako, hindi ka liliban sa pagkain. Sa halip sumagot, yumakap siya kay Martha. Sandali pa, dalawa na silang nagpapahid ng luha. Negatibo ang resulta ng pagmamanman ni Martha kina Noel. Talagang wala roon ang mag-ama. Bago yun, naglakas loob na ring tumawag sa opisina ng asawa si Isa. Bakasyon daw si Noel ng 1 buwan at 3 linggo pa bago pumasok. Ibig niyang sarhan ang isiping tumuloy si Noel sa Hong Kong gaya ng plano nito. Subalit lumilitaw na yun ang pinakaposible sa sitwasyon. Nasa Hong Kong si Noel at si Chloe. Isinama ng mga ito si Mara upang siyang maging alalay ni Noel sa pag-aalaga sa bata. Walang naging opsyon si Isa kundi hintayin ang pagbabalik sa trabaho ni Noel. Kapag nagtatrabaho na to, madali nang malaman kung saan ito tumitigil. Kahit magnakaw siya ng oras upang puntahan si Chloe ay gagawin niya. Kung isasantabi nga lang niya ang hiya, sa school sanang pinapasukan ni Chloe siya magtatanong. Ano naman ang malay niya? Baka isang araw, ma-realize din bigla ni Noel na nagkamali ito ng desisyon at bumalik sa piling niya. Pananatilihin niyang bukas ang pintong papasukan ng asawa sa lahat ng pagkakataon. Sa gayon, nagkakaroon siya ng mamunting pag-asa. Unti-unting bumabalik ang kanyang sigla. Muli niyang inaawitan at kinakausap ang kanyang mga orchids. Ibinabalik niya ang sigla sa kanyang tinig at galaw ng katawan.
Ibig niyang makuha ni Noel ang magandang vibration mula sa kanyang isip. Magiging positive na lang siya lagi. Babalik si Noel. Babalik si Chloe. At muli silang liligaya. Natutuwa ako't masigla ka na ulit, ate. Sabi sa kanya ni Martha. Oo, naisip ko kasi, pag nanatili akong malungkot, baka puro kalungkutan na lang ang danasin ko. Naghihila raw ng magandang vibration ang positive na pananaw. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na lagi ako magpapakasaya. Tama yan, ate. Mag-iisang buwan na rin silang wala, no? Oo, ate. Sa susunod na Miyerkules, 1 buwan na. Sa palagay mo, babalik sila pagkatapos ng 1 buwan? Siguro, sana. Tumangot-tango siya. Ipinagdarasal ko lagi na sana'y bumalik sila. Ako rin, ate. Gabi-gabi pinapanalangin kong sana'y muling mabuo ang tahanang ito. Salamat, Martha. Napakalaki ng tulong sa akin. Pagdating ng panahon, mababayaran din kita sa mga utang na loob ko sa'yo. Wala yun, ate. Naging mabait naman kayo mag-asawa sa akin. Pangalawang pamilya ko na kayo. Lumipas ang 1 buwang bakasyon ni Noel. Muling naglakas ng loob si Isa sa pagtawag sa opisina nito. Ngunit hindi nagpapakilala. Itatanong ko lang sana kung nagre-report na si Noel. I'm a personal friend, miss. Pagsisinungaling niya sa telephone operator. Wala na siya rito, miss. Sabi ng operator. What do you mean, wala? Resign na po siya. Idiniretso na niya ang pagre-resign nang magbakasyon siya. Ha? Nakatulala siya nang bitiwan ang telepono. Sinaluyon ni Martha upang wag malaglag sa kanyang kamay. Bakit, ate? Anong sabi? Nangilid ang luha ni Isa. Bakit, ate? Wala na siya ron. Resign na ang kuya mo. Diyos ko. Sambit ni Martha na itinakip pa sa labi ang kanyang mga palad. Ayaw na talaga niyang mag-iwan ng tulay, Martha. Iniwan na talaga niya ako. Hindi, ate. Hindi ako makapaniwala na magagawa ni kuya yun. Mahal ka niya. At ngayon, labis niya akong kinapupuutan. Labis ang galit niya sa akin. Pagsubok lang to sa inyong pagsasama. Maniwala ka, ate. Malakas ang kutob kong hindi makakatiis si kuya. Dahil wala na siyang alam kung saan o paano matatagpuan si Noel at si Chloe, minabuti ni Isa ang muling mamasukan. Paubos na ang pera niya sa bangko at kapag hindi siya kumilos, maaaring isang umagay gumising siyang wala nang madudukot sa bulsa. Nagsimula siyang magtingin-tingin sa mga classified ads. Nagpapadala siya ng letter of application sa mga kumpanyang napili. Pagkatapos ay maghihintay siya ng resulta. May ilang nagpadala ng mensahe. Mayroon ding tumawag sa itinala niyang numero sa kanyang resume. Lahat ng nagbigay ng invitation upang kumuha siya ng examination ay tinunguhan niya. Kumuha siya ng pagsusulit at muling naghintay. Hindi natatapos ang 2 linggo at binabati na siya ng personal manager ng Arcadia Industries. Tanggap na siya rito bilang casual employee. Na kung makapapasa sa 3 buwan na pagsubok ay maaaring dumaan sa pagiging probationary employee. At mula sa posisyon ay may possibility ring maging regular na employee ayon sa itinakdang panahon ng labor code. Nagpaganda siya at sinikap na maging presentable kaysa inaasahan ang kanyang personalidad. Naging kapansin-pansin naman siya. Una, bilang isang empleyado o bagong empleyado, naiiba ang mukha niya sa mga datayhang mga empleyado. Pangalawa, may aura siya na wala rin sa pangkaraniwang babae. Pangatlo, sadyang may hatak ang kanyang personality na nakakaakit sa makakakita. Babae man yun o lalaki. Ilang kalalakihan ang agad nagpakita ng interes kay Isa. Na agad ding nadismaya sapagkat kumalat na may asawa na siya. Naging magiliw siya sa mga opposite sex, subalit nilagyan limitation rin ang pakikisalamuha sa mga ito. Kahit paano,
Nakatulong ang panibagong mundong ginagalawan upang makalimot siya sa suliraning kinakaharap pagsapit ng gabi at nag-iisa na siya sa dilim ng gabi. Pansamantala siyang inaaliw ng kaabalahan sa gawain at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit sa pagbalik ng alaala, kahit iyo'y dala lamang ng isang mag-anak na tumatawid sa kalye, ay lumuluha ang kanyang puso sa pagkamalungkot, sa kapighatian. "Kumusta ang trabaho mo, ate?" tanong ni Martha habang ipinaghahain siya ng hapunan. "Okay lang, nakakapagod, pero enjoy naman ako kahit konti." Matapat ang pagkakasabi niya ng mga salita sapagkat yun ang tunay niyang nararamdaman. "Mabuti naman. Wala bang tawag?" "Ay, mayroon nga pala, ate. Tumawag si Lola. Itinatanong kung wala pa raw bang balita tungkol kina Chloe." Sabi ko wala pa. Ang lalim talaga ng galit ng kuya mo. Pati ang mama niya tiniis. Magtatatlong buwan na rin. Ano, ate? Oo, matagal na. Namimiss ko na si Chloe, ate. Ako rin. Namimiss ko na ang anak ko. Si kuya, namimiss mo rin ba? Namimiss niya si Noel. Maikakaila ba niya yun? Namimiss niya ang pagmamahal nito. Namimiss niya ang kabaitan. Namimiss niya ang pagkamaalalahanin. Namimiss niya ang mga pasalubong nito kapag galing sa trabaho o saan mang lugar. Namimiss niya ang mga yakap at halik ni Noel. Ang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Ang tamis ng kanilang pagsuyo. Lahat ng tungkol kay Noel ay namimiss niya. Si Noel kaya. Natakpan na kaya lahat ng galit nito ang maganda nilang pinagsamahan? Ang kanilang magandang pagsasamahan. Naagaw ng malakas na tawag ni Martha ang kaniyang pagmumuni-muni. Napabangon siya mula sa pagkakahiga. May problema yata. Baka napasok sila ng magnanakaw. Dadalawa pa naman sila. O baka naman may sunog. Kung may magnanakaw, tiyak na magsisisigaw si Martha. Pero kung may sunog, mas magsisisigaw ito. May phobia sa apoy ang babae dahil nasawi sa malaking sunog ang kapatid nito. Dali-dali siyang bumaba. Parang ipinako siya sa pagkakatayo roon. Hindi siya makapaniwalang sa larawang ipininta sa likod ng isinarang pinto. Si Noel at si Chloe. Narito ang kanyang mag-ama. Nagbalik. Sugod na nagtatakbo si Isa nang magkaroon ng realization sa katotohanan na ang bumungad sa paningin niya ay totoo. Sinugod niya ng yakap si Chloe na umiiyak agad nang masilayan siya sa may hagdan. Niyakap niya ang anak ng buong higpit. Yung yakap na parang hindi na siya bibitiwan, ang yayat sa katawan ng paslit. "Chloe, baby ko!" Palahaw niya. "Salamat at nagbalik ka." "Mami, mami ko." Iyak rin si Chloe. Nakatingin lang sa kanila si Noel. Nanatili itong nakatayo, ilang hakbang ang layo sa kanilang mag-ina. Luhaang inangat niya ang paningin. Pumako iyon sa mukha ni Noel. Payat rin si Noel kaysa dati. Humpak ang mga pisngi nito. Malalim ang mga matang, lalong pumanglaw sa nakabalot na lungkot. "Salamat," sabi niya sa pagbalik ng lalaki at ng anak sa kanyang piling. "Kay Chloe ka magpasalamat. Siya ang dahilan kung bakit kami bumalik." Binalingan ni Isa ang musmos. Iniharap sa kanya ang mukha nito. "Totoo ba ang sinabi ni Daddy? Ikaw ang nagyayang umuwi?" "Opo, kasi wala akong mami." "Ngayon, mayroon na. Hindi na tayo magkakahiwalay." "Promise, mami. Saka wag na kayong mag-away ni Daddy." Tumingin siya kay Noel saka sumagot. "Promise, Chloe, hindi na." Sa kandungan ni Isa natulog ang bata. May ngiti sa labi ng paslit, bagamat may natuyuring luha sa mga mata. Awang-awa si Isa sa anak. Ang kanyang anak
na nadamay sa isang kahapong hindi sana nangyari kung naging matatag lang siya sa kaway ng curiosity at awa kay Dennis. Ngayon mag-iingat na siya. Hinding-hindi na siya magdedesisyon ng maaaring makaapekto sa muli nilang pagkakasama sa iisang bubong. Dadalhin ko na siya sa silid, sabi ni Noel nang mapasukang tulog na si Chloe sa kandungan ng babae. Baka pwedeng dito na lang siya matulog ngayong gabi para magkasama-sama naman tayo. Mapakla ang naging tugon ni Noel, saka pilit na binuhat ang bata. Noel, may sariling silid si Chloe, doon siya matutulog. Pero kanina pa siya hinihintay ni Mara. Nagkasya na lamang si Isa sa paghahatid ng tanaw sa kanyang anak na karga ni Noel. May motibo si Noel sa pagtanggi at kahilingan niya. Maaaring ibig ni Noel na magkasarilinan sila. Maaaring marami itong sasabihin sa kanya. Natuwa siya sa isiping muli silang magkakausap ni Noel at hopefully ay magkakasarilinan. Ngunit napanis na siya sa paghihintay ay walang Noel na bumalik upang makipag-usap at magpaliwanag sa kanya. Sinundan niya ito sa silid ni Chloe. Bagamat alam niyang imposibleng sa silid ng bata matulog, ang lalaki ay nagbaka sakali siya. Matagal nagkasama ang mag-ama. Baka sanay na rin si Noel nakatabi sa pagtulog si Chloe. Sumilip siya sa iniawang na silid. Tulog na si Chloe. Tulog na rin ang yaya nitong si Mara sa kalapit na higaan. Pero wala si Noel. Nasaan si Noel kung gayon? Iisa ang pumasok sa utak niya. Sa guest room, maaaring nandun si Noel. Pinihit niya ang doorknob ng pinto ng guest room. Sarado yon, nakasusi sa loob. Tama ang kanyang hinala. Lulug-gulugong bumalik sa silid nilang mag-asawa si Isa. Hindi pa rin siya pinapatawad ni Noel. Naghihiganti pa rin ito. Namasa ang kanyang pisngi sa bumabagsak na mga luha. Pero hindi siya susuko. Maghihintay siyang kailan lalambot ang puso ng lalaki. Kung bumalik si Noel sa sariling pugad, isang araw ay babalik rin ito sa kanyang puso. Magtsatsaga siya sa paghihintay. Walang pusong bato na di naaagnas sa patak ng ulan. Anang kasabihan. Patutunayan niya yon sa parte nila ni Noel. Maghihintay siya ng pagpapatawad ng asawa. At hindi siya magsasawang maghintay pumutimang lahat ang buhok nila. Tinanghali siya ng gising kinabukasan. Napuyat siya sa pag-iisip at pangangarap ng maraming bagay kung kaya't halos madaling araw na nakatulog. Mataas na ang sikat ng araw nang bumaba siya. Martha, nasan si Chloe? Agad na tanong niya sa katulong nang madaan ng kwarto at makitang wala roon ang bata. Kasama ni Kuya, ate, baka dadaro sa mga lola. Hindi ba nagpaalam? Hindi eh. Kumain ba sila bago umalis? Pinainom lang ng gatas si Chloe tapos nagkape lang sina Kuya at Mara. Kasama si Mara? Si Mara nga ang nagsend niya sa akin na parang sa lola sila magpupunta. Baka nga, hayaan mo na. Siyempre, gusto ring mawala ng kuya mo ang pag-aalala ng mama niya. Sa bagay, tumunog ang telepono. Ako na, sabi niya kay Martha nang akmang sasagutin ng katulong ang tawag. Hello, good morning. Aniya sa malamyos na tinig. Isa, hindi ka ba papasok? Hinahanap ka na ni boss. May ipinagawa yatang report sa'yo. Hinahanap ka. Pagbabalita ni Kat, kasama niya sa department. Nataranta siya. Niwala sa isip niyang mayroon nga pala siyang trabaho at kailangang maaga siyang pumasok. Nariyan ba si sir? Ano pa? Kanina ka pa nga hinihintay. Kakausapin ko lang sana siya, Kat. Sandali, itatransfer kita sa local niya. Namatay ang linya at nang muling nabuhay ay agad na angat ang linyang nakakonek kay Mr. Maranan. Hello? Malaki ang tinig na nanggaling sa kabilang linya.
Sir, good morning. Si Isa po to. Oh, Isa, nasan ka? Yung pinapagawa ko sa'yo. Nasa center ng drawer ko po. Ipasira niyo na lang po yung susian. Hindi po kasi ako makakapasok. Bakit? Kadarating lang po ng asawa at anak ko at may trabaho ka. Kailangan ka ng kumpanya kaya ka tinanggap. Hindi pwedeng wala namang emergency case ay basta ka nalang a-absent. Unfair yan sa ibang kawani ng tanggapan. Iritado si Mr. Maranan. Naiinis ito. I'm sorry sir, but don't worry. Pupunta rin ako dyan para mag-tender ng aking resignation. Ha? Hindi lang si Mr. Maranan ang nagulat sa desisyon ni Isa. Maraming empleyado ang namangha sa mabilis niyang pagdating sa Arcadia Industries at mabilis ring pagre-resign. What's the problem, Isa? Kunot noong usisa ni Kat nang nagliligpit na siya ng gamit. Napagalitan ka ba ni boss? What do you think? Ganun lang talaga si Mr. Maranan. Huwag mo siyang intindihin. Ang hirap-hirap humanap na mapapasukan na. Okay lang. Irrevocable ba talaga ang resignation mo? Marahan siyang tumango. Kailan ang effectivity? Gusto ko nga sana ngayon. Kaso, kailangan ko parang maghintay ng 15 days. Magpapa-advertise yata ulit na makakapalit ko. Ako ang nanghihinayang sa pwesto mo. Maganda pa naman ang salary scale niyan kapag na-regular ka. Hindi ko kailangan yun, Kat. Kahit isipin mong nagyayabang ako, hindi ko talaga kailangan yun. May mas mahalagang dapat kong pag-ukulan ng pansin at panahon. At hindi yun maaaring ipagpalit kahit sa anumang high-paying job sa mundo. Nag-file siya ng vacation leave ng umagang yun. Kinabukasan na lang siya magre-report ng full-time sa opisina. Nang maisip na 15 araw pa bago siya makawala sa tanggapan, ay parang ang bigat-bigat sa dibdib niya. Narito na ang kanyang mag-ama. At wala nang dahilan upang maghanap pa siya ng mga bagay na pagkakalibangan at pagpapalipasan ng oras. Ang pera ay mahalaga. Pero ngayong nandito na si Noel, natitiyak niyang hindi nito pababayaan ang kanilang pagpepera. Responsible si Noel. Kilala niya ito. Hindi ito ang klase ng lalaking magpapabaya dahil may galit sa kanya. Alam niyang laging inihihiwalay ni Noel ang anumang nadarama nito sa katungkulan. Saka may pagkukunan pa naman siya kahit papano. May natitira pa naman siyang pera sa bangko na papaunti nga ngunit marami pa rin siyang kung susuriin. May mga investment sila ni Benji na silang dalawa o sa kanilang dalawa nakapangalan. May mga time deposits na palagay niya hindi naman ginalaw ng lalaki. Tiyak ding may nakatabi pang pera ang asawa dahil ang ayaw nito sa lahat ay yung walang kahandaan sa darating na mga pangangailangan. Sa isiping iyon ay nakontento ang isip ni Isa. Narito na si Noel at secured na siya. Maibibigay niyang mabuti ang panahon niya sa asawa at sa kanyang anak na si Chloe. Bago umuwi ay dumaan si Isa sa supermarket. Mamimili siya ng mga favorite na pagkain ng mag-ama. Magluluto siya ng masasarap na putahe. Tulad noon, magsisimula siyang ibalik ang mga bagay na katulad noon upang mapadali ang pagpapatawad sa kanya ni Noel. Ipakikita niya kay Noel ang lubos na pagsisisi. Maglilingkod siya rito tulad ng isang alipin sa Panginoon. Gagawin niya ang lahat nang sa gayon ay maging normal na muli ang takbo ng kanilang buhay. Excited siya sa pagluluto. Masigla ring tumulong si Martha. Marami silang napagkwentuhan ni Martha. Mga paksang walang tinatalakay na kahapong madilim. Nag-uusap sila na parang walang nangyari sa nakaraan. Maaga nilang inihanda ang mesa para sa hapunan. Tiyak na hindi magpapagabi si Noel dahil kasama nito ang anak. Knowing Noel, isa sa mga ayaw nito ang abutin ng dilim si Chloe. Alas 7 pa lang, panay na ang tanaw niya sa labas ng bintana. Nag-alas 8, wala pa rin ang mag-ama. Panay ang tingin niya sa telepono. Gusto na niyang tawagan ng biyanan at magtanong tungkol sa dalawa.
Nagmamadali siya nang matuksong tumawag ng mag-aalas 8 at wala pa rin ang dalawa. Kadarating lang ng lalaki at sensitibo ito sa maraming bagay. Tutal ay umuwi na ang kanyang mag-ama. Ano pa ba ang dapat niyang ikabahala? Nakapaghintay siya ng matagal at ngayon maliit na bagay na lang ang paghihintay na lamang ang kanyang gagawin. Hindi. Magiging matyaga siya. Baka sa pagpupumilit niyang muling malapit sa puso ng asawa ay mainis ito ng sobra. Sa sobra niyang trying hard approach. Lampas alas 9 na nang dumating ang mag-ama. Hawak nito si Chloe nang pumasok sa kabahayan. Tulog na ang bata. Kasunod ng mag-ama si Mara na halatang pagod rin. Tumingin sa kanya si Mara. Ngunit tikom ang mga labi nitong lumampas. Mamaya pa ay may utos rito si Noel na huwag bubuka ng bibig sa kanya. Nahiya siyang mag-anyaya ng hapunan. Sa oras na yon, imposibleng di pa kumakain ng mga ito. Nanlalatang naupo siya sa sofa. Sayang ang kanyang paghahanda. Sayang ang kanyang pagpapagod. Ngunit katakataka, walang luhang nagbantang pumatak. Matapos sabihin kay Marta na itabi ang mga nakahaing hapunan, ay pumanhik na rin siya sa kwarto. Nadaanan niya ang silid ng anak. Pinihit niya ang doorknob noon, ngunit nakasusi ang pinto. Pumunta rin siya sa guest room. Sinubukan niyang buksan ang pinto doon. Bumukas. Nagulat ang nagbibihis na si Noel nang lumagatik ang susian ng pinto. At pagkatapos ay nakita ang kanyang muka. Dali-daling lumapit ang lalaki. "Matutulog na ako," sabi nito. "Excuse me." Parang tinarakan ng isang matulis na sibat ang kanyang puso nang muling isara ni Noel ang pinto. Natulala siya for a while. Nakatayo siyang tila estatwa sa labas ng pinto ng guest room na animoy doon magpaparaan ang magdamag. Maya-maya, nagsimula siyang humakbang. Mag-isa na naman niyang yayakapin ang magdamag. Makikipagtitigan sa dilim ng gabi. Maghihintay sa panibagong araw na umaasam sa isang magandang pangyayari. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng I'm Sorry. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.